What did happen to the last 10? Pansit palabok mga dudes. Kain tayo. Never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Good morning. Good morning mga dudes. Hihi. Sa wakas at nagpakita na ang haring araw mga dudes. It's a good day. Araw ng Miyerkules mga dudes, Wednesday, September 5. Tama ba? September 5, no? Good morning ulit sa inyo mga dudes. So biyahe tayo ulit. At napapansin nyo, malinis na ang ating boses. Yan o. Malinis na ang ating boses na dahil gumamit na tayo ng mic adapter and then microphone mga dudes. Ngayon, nahiya na ako sa inyo eh. At nahirapan din ako. Lagi kasi ako lumalapit sa camera para marinig nyo lang ako. So, bago ang lahat, what's up sa inyo mga dudes? Check the mic and make sure it sound right, boys. Good morning sa inyo mga dudes. Welcome back again to our channel. It's a good day. Good day. Alright. So waiting na lang tayo ulit pagka meron na tayong panibagong booking ng mga dudes, or may bago tayong first booking na tayo. Alright. Alright. Hindi ko na video mga dudes yung mag pick up natin sa customer. So na pick up natin siya dun din sa Bulacan, tapos sinatid natin dito sa Quezon City. Ayun, yun yung first booking natin mga dudes. Alright. So thanks God, no? Mainit na, hindi na siya hindi na nag-uulan. Sana tuloy-tuloy na. Mas okay na hindi umuulan, yung maraw na lang kaysa sa umuulan, dahil napaka-hassle, sobrang hassle. So kukunin ko na rin pala yung pagkakataon na to mga dudes na magpasalamat sa inyo dahil sa patuloy na suporta nyo sa ating munting channel, no? Nakakatuwa di ko inaasahan na ganun tuloy-tuloy na dumadami yung ating subscriber. And then lalo na sa viewers natin, patuloy na dumadami yung nanonood sa atin. Pero sana naman nanood na rin kayo, subscribe nyo na rin ang ating munting channel. Waiting tayo ngayon ng pangalawa nating booking mga dudes. Dito tayo sa malapit sa Quezon City, City Hall. Bibili muna ako ng almusal mga dudes. Hindi pa tayo nag-almusal. Balikan ko na lang kayo mga dudes pagka na may pangalawang booking na tayo na. Alrighty. Ate palabok. Wag na po.
Salamat. Nakabili na tayo ng almusal natin mga dudes. My favorite almusal, palabok. At di lang naman palabok eh. Pwede ako sa spaghetti, pansit, sa pansit. Any pansit. Okay. So yun, kain muna tayo mga dudes. Kailangan may laman yung tiyan natin pagka bibira tayo ng bibira, no? Magandang panahon ngayon. Alright, let's eat pansit palabok. Pansit palabok mga dudes. Kain tayo. So yun, sa wakas pinasukan na rin tayo ng booking mga dudes. Your destination is on the right. Malapit lang. Kanina pa ako dito mga dudes. Ngayon lang ako napasukan ng booking. Kung nararamdaman ko na yung pagkatumal ng biyahe sa Joyride. Wag naman sana. Calling lang natin si customer. Yes, Hello po. Ma'am, saan kayo banda, ma'am? Nasa 7-Eleven po ako. 7-Eleven, Ayun, nakikita ko na kayo, ma'am. Dito ako sa Petron, ma'am. Lumagpas ako. Sige po. Thank you po. Ma'am Jo. Dito na tayo daan para maliit yung U-turn natin. Salamat po. Guys, customer ko tulog. At ba parang sarap na sarap sila matulog dito sa motor ko. Lagi na lang ako nakakatagpo ng ng customer na natulog sa motor ko. Huwag mo biyahe. Laban lang ma'am, laban lang. Kaya natin yan, kaya natin yan. Pero pag kayo nakakilib itong mga nagiging customer ko na natulog sa akin, natulog dito sa motor, galing bumalance. So complete muna natin ito mga dudes. Alright, so yun, kaka-drop off lang natin sa customer. Grabing balance na naman ang ginawa natin, Motobic. Grabe. Lagi na lang talaga. Lagi na lang na mga sumasakay sa atin mga inaantok, natutulog sa ating motor. Grabe. Hindi kadalasan talaga mga dudes nagiging customer ko puro mga inaantok or natutulog sa pagsakay sa akin. Lagi na lang ako nagbabalance. Pero may iba akong mga customer talaga na na kaya naman din nila magbalance kahit natutulog sila sa motor. Ang lupit. So yun mga dudes, antay na lang tayo ulit na pangatlong booking. Tignan natin kung anong mangyayari, kung papasukan pa rin tayo ng booking, no mga dudes. So nararamdaman ko na yung pagkatumal ng ng booking kay Joyride.
siguro ang reason yung iba sa ibang apps na po umano, pero parang hindi naman, or siguro marami ng riders ang joyride, no mga dudes, kaya hindi na ganong kalakas yung booking unlike dati. Kung mapapanood yun sa mga previous vlogs natin mga dudes, kaka-drop up pa lang natin sa customer may pumapasok na kaagad na booking. Ngayon kailangan ko munang gumapang para makakuha tayo ng booking, pero di natin bibitawan yan. Tiyaga lang, lagyan lang natin ng konting tiyaga para kahit pa paano mahit ko yung quota. Yun nga, sinasabi ko lagi sa inyo mga dudes, lagi tayong may quota kada araw. Kung i-compare siya sa dati kong trabaho, kung itatanong nyo lang yan, sige babanggitin ko na lang din. So kung tatanungin nyo kung compare ko sa dati kong trabaho dito sa Joyride, wala talaga akong pagod dun sa sa trabaho ko noon dati sa mall. Although stress, pero hindi ka naman pagod at di ka bilad sa araw, di ka bilad sa ulan. Doon may aircon pa, kaya ganun. Pero di naman ako nagsisisi mga dudes na umalis doon, kasi talagang reasonable na kailangan ko nang umalis doon at mag-focus na ako dito kay Joyride. So, kung tatanungin nyo mga dudes, dati akong empleyado. Matagal ako nag-stay sa Robinson's Appliances. Yan. So shoutout sa lahat ng mga dati kong kasamaan or dati kong katrabaho sa Robinson's Appliances, sa mga nakakakilala sa akin, no? Shoutout sa inyong lahat. At lalo na sa sa manager ko doon. Yan, napakabait po noon. Sir Ken, shoutout. Pero mas tutuunan ko na ng pansin yung Joyride mga dudes, kasi nung nagano ako na nasa trabaho pa ako at nagjo-joyride ako, so nasasayang yung stay ko dun sa trabaho. Although na may sahod naman, pero wala kasing wala kasing improvement. So nasayang yung stay ko dun. Siyempre kung alam niyo naman sa appliances mga dudes, may mga commission yan. So once na nakakota ka, na-hit mo yung quota ng ng dealer mo or ng supplier mo, may makakuha kang incentive maliban dun sa sahod mo. So wala kasi nang pumapasok na stocks. Na dati ako salesman mga dudes, promodizer, yan, kung ano man tawag nyo dyan, promodizer, salesman, kahit ano yan, basta nagbebenta ako ng appliances dati mga dudes. Kaya nagano na talaga ako na mag-resign, kasi yun nga, wala nga talagang pumapasok na stocks. Sayang naman yung stay ko dun sa trabaho ko, sayang naman yung pinapasahod nila sa akin, no? Stay muna tayo dito, magkwentuhan tayo. So yun nga, dati nga akong empleyado, nag-decide na akong umalis doon. Pero kung tutusin mga dudes, napakatagal ko doon, sobrang napakatagal. Minahal ko yung trabaho ko na yun. Marami nang nawala, marami na akong manager na naabutan sa store na yun. Ilang manager na. So ako mga dudes, tumagal ako doon ng 2007 pala, mali 2007 pala ako mga dudes. So 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So 16. Oh, diba? Biruin nyo mga dudes. 16 years akong naging empleyado ni Robinson. So ang diskarte ko lang naman dun mga dudes,
sunod ka lang sa Agus. Diba? Marami na rin tao, marami na mga taong na ano doon na napalitan, iba't ibang tao na naabutan ko doon, yun. Since naabutan ko doon. So nagawa ko rin dati na ano, umuwi ng maaga, ganun. Dahil nga sa sobrang boring ko na doon sa store na yun. Dahil wala nga improvement. Yung store walang problema mga dudes, walang problema ang store. Pero yung ano, yung yung pinaka company ko doon mga dudes, eh wala na talagang support sa ano ko, sa trabaho ko. So syempre dahil malaki yung pamilya, nagkakaroon tayo ng mga responsibilidad. Kaya nangyayari, eh kailangan nating kumita ng malaki, di ba? So di na sapat yung sahod na lang. So wala na rin pumapasok sa akin na incentive na yun. Picho-picho na lang. Kung meron man, picho-picho na lang. Pero di na sapat. Ngayon nagtry ako mag-apply sa Joyride mga dudes. Yun, pinalad naman tayo na nakapasok tayo kay Joyride. And then yung time na nagpa part-time job lang ako kay Joyride, dahil may trabaho pa ako noon, eh malaki yung kinikita ko mga dudes. Ilang oras lang binabiyahe ko? 4 hours lang, 3 hours to 4 hours, minsan 5 hours. Ang laki ng kinikita ko, halos doble ng kinikita ko dun sa sahod ko ng mga dudes. Kaya yun, di na ako nagdalawang isip na mag-resign na lang sa ano, sa tinatrabahoan ko at mag-focus na ako dito kay Joyride. Good thing naman na kahit papaano nakaka-survive tayo. Pero sana lang talaga na ano, na hindi tumumal yung booking ni Joyride, no? Kasi papansin ko kahit napakarami ng empleyado ni Joyride, marami ng riders, tuloy-tuloy pa rin yung may nag-a-apply pa rin kay Joyride, tuloy-tuloy pa rin yung pagtanggap nila sa mga motorcycle riders, no? Tignan natin ngayon tong ano, kasi bare month na ngayon, September na ngayon eh. So tignan natin, no, mga dudes. So ngayon nakaano lang tayo, no? Nakailan ba? So nakadalawang booking pa lang tayo ngayon mga dudes. Anong oras na? 10:21 na ng umaga. Umalis ako sa bahay mga 6:30 ng umaga. So as of now wala pa rin. Dalawa pa lang din yung nakakuha natin booking, no? So pero di tayo bibitaw, no, mga dudes. So yun mga dudes, siguro hanggang dito na lang video natin. Tignan na lang natin kung meron pa tayong makakuha ang booking, ganun. Basta update ko na lang kayo sa susunod na vlog ko na lang, no, mga dudes. So maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin, mga dudes, sa pagsubaybay sa ating YouTube channel, no, mga dudes. So sana mas dumami pa tayo.